Good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ay kailan tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi ba itong iraraman sa inyo araw-araw na sana every morning mag-practice ng Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at sana panood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Maganda sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kalang matrabaho at wala po galang silang mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jerabe TV. Kung sa mga kabayan, pag-uusapan natin yung mga kartaben dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Well, kus mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, kumusta ang lahat? How are you today? Well, sana po nasa mabuti kayong kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga viewers ko at sa mga kabayan natin na mayroong sakit, sana gumaling na kayo. Ang importante po dito ay hindi kayo mawalan po ng pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw. Okay? So siya nga pala mga kabayan, pasensya po kahapon kasi wala si Sir Ivan, nagpapalis ako sa aking ngipin mga kabayan. Pinaayos natin konti kasi nga siyempre nakahiya dito na lagi itong ngisi ng ngisi dito, baka yung ating ngipin mga kabayan mukhang sunshine na or sunset. Nakahiya naman kasi. So pinaayos ko lang mga kabayan. At saka nung after po sa aking work, nagdiretso na ako doon. So pag-uwi ko, medyo late na mga kabayan. Medyo nahirapan sa oras si Sir Ivan. So pasensya talaga. But anyways, nandito na po tayo at saka babakbakan natin mga kabayan itong mga salot ng lipunan, lalong-lalo na ito pang mga mapanira po kay BBM, lalong-lalo na ito rin si Sir Ulam ng mga kabayan at saka ito rin yung meron kasing nag-message sa atin na tungkol dito sa mga ipinamimigay po ni BBM na mga libre po na sako-sakong bigas, yung mga smugglers mga kabayan, meron pong babala ang ating kababayan at saka nagbigay sa atin ng information. So pag-usapan din po natin mga kabayan, ito rin pong tungkol doon sa hearing po sa Senate, yung tungkol doon sa SBSI, yung si Senior Aguila mga kabayan. Actually, marami itong natutunan doon tungkol dito sa merong arranged marriage mga kabayan at saka rin dito sa child marriage na kung saan ipinapakasan nila yung mga underage pa. At sa inyo kabayan, doon rin po sa mismong hearing, muntik kasi doon na mabulyaso po yung pagkakailanlan yung witness mga kabayan. Kasi nga itong si Senator Bato, hindi nang-iingat. Alam na ho natin na siya po dito isang pulis at alam niya po yung protocol at saka kung paano gawin, lalo na paano hawakan po yung mga witness mga kabayan. Muntik nang mapaamin po. Kaya buti lang nga dito, siya nga pala, yung pong hearing po na ginawa doon sa Senate hearing, ang chairman kasi mga kabayan, yung principal sponsor, yun po si Risa Hontiveros. So pasensya po natin, ipapakita natin mamaya kasi nga si Hontiveros mga kabayan, wala tayong magawa kasi siya po dito yung naghawak po ng issue na yan. Yung tungkol po doon sa Socorro Bayanihan Services Incorporated mga kabayan na kung saan marami daw doon or sila daw isang kulto at saka isiniwalat dito yung mga baho po ng Senior Aguila, yung Jollibee, sabi lang Jollibee daw Alam nyo mga kabayan, marami itong malalaman doon na mga ginagawa po ng taga SBSI. At saka ipapakita natin yan mamaya. Mas pag-usapan rin po natin mga kabayan, ito rin tungkol po sa isang paninira na naman tungkol dito sa, I'm not sure kung siya ba talaga totoo dito na Maka Duterte, kasi meron siyang post mga kabayan na kung saan nakikita natin dito na pinag-aaway niya yung Marcos at saka yung Duterte. Mamaya papakita natin yan, and of course marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong dalang babo ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
Well, siya nga pala mga kabayan, before tayo mag-start po sa ating talakayan ngayong araw, as usual, i-greet mo natin po ang ating mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Munti ka nang makalimutan mga kabayan. And of course, nandito po sa ating listahan, i-greet natin ang happy birthday si Jaimel or Jaimel. Siya po ang anak ni Ma'am Imelda Misayas. Happy birthday also to Marnel or Marnelli at saka kay Arman. Greetings from Angelina Arcelia of Toronto, Canada. Happy birthday also kay Armando Descartin Bungato. Greetings from Bella Agdagdag. Of course mga kabayan, siyempre kumusta ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin ito mga kabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan din po makakabayan nating DDS all over the world. How are you to the makakabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre, welcome rin po natin mga kabayan, ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Ako mga kabayan, before tayo pumunta dun sa mga medyo mainit na mga balita, alam niyo po si Sir Ivan, uunahin muna natin po yung mga good news. Yung balita po ni PB Makabayan. Kasi nga nakita natin kahapon doon po sa Metrobank Foundation or Metrobank Foundation, meron kasi pinarangalan itong si PBM na makabayan natin na kung saan sila po tinatawag natin na outstanding Filipinos. Meron silang or malaki silang naambag sa Pilipinas mga kabayan. Siyempre sa iba po rin po na mga gawain. Of course, ipapakita rin ko po dito ang good news na kung saan meron na pong salary increase mga kabayan sa mga pili po na mga lugar. So, for more details, let's watch this. Kinilala ng pamahalaan ang ilang individual na may natatanging ambag para sa ikabubuti ng lipunan. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naggawad ng Medallion of Excellence sa 10 awardee ng 2023 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. Kabilang sa nakatanggap ng pagkilala ang 4 na guro, 3 sundalo at 3 police officers na nagpakita ng mataas na antas ng kahusayan, integridad at paglilingkod sa bayan. Sa talumpati ng Pangulo, iginiit niya na patunay lamang ito ng kagalingan ng mga Pilipino. Kinilala rin niya ang kahandaan ng mga awardee na gampanan ang kanilang tungkulin ng higit pa sa hiningi sa kanila. Dagdag pa ng Presidente, mahalagang kilalanin ng mga lingkod bayan na nakakapag-ambag ng pagbabago sa lipunan, sa sarili nilang kaparaanan at sa pagkilalaan niya nito ay nabibigyang parangal din ang mga Pilipino. Kasabay nito, hinimok ng Pangulo ang mga awardee na patuloy na maglingkod sa lipunan para sa mas produktibo, mapayapa at maunlad na bansa. Magandang balita naman para sa mga manggagawa sa Cagayan Valley, Central Luzon at Sorsogon. Aprobado na kasi ang umento sa sahod ng mga minimum wage earners sa mga rehiyon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Maagang pamasko para sa mga minimum wage earners sa Cagayan Valley, Central Luzon at Sorsogon ang hatid ng Department of Labor and Employment. Inanunsyo kasi ng National Wages and Productivity Board na may umento sa sahod ng mga minimum wage earners at mga kasambahay sa mga naturang rehiyon. Ito ay kusang taas sahod ng Regional Board kahit walang nakahaing petisyon. Ang tawag doon sa kanilang ginawa, motu proprio, walang petition doon, no? Yung may mga petition, halos na aksyon na lahat. Pero yung ibang mga regional tripartite wages and productivity boards na wala pang dumalabas na wage order, tuloy-tuloy ang proseso dahil kinakailangan magkaroon ng tinatawag na public hearings. Sa Cagayan Valley, 30 pesos kada araw ang itataas sa sahod ng mga minimum wage earners. Hahatiin naman sa 2 bugso ang pagpapatupad dito at sa April 1, 2024 mararamdaman ang buong aumento. Mula sa dating 420 pesos, 450 pesos na ang arawang sahod ng non-agri workers. Samantalang 430 naman sa mga nasa agri sector. Sa mga kasambahay naman, tumaas ng 500 piso ang kada buwan na sahod. Kaya mula sa dating 5,000, 5,500 pesos na ang magiging sahod ng mga kasambahay sa Cagayan Valley.
Sa Soc-Surge naman, 35 pesos ang aumento na inaprubahan para sa arawang sahod ng minimum wage earners. Hahatiin sa 2 beses ang pagpapatupad nito tulad sa Cagayan Valley. Pero kapag naibigay na ang buong aumento sa January 1, 2024, magiging 403 pesos na ang arawang sahod ng non-agri workers at 381 naman sa agri, retail at service sector. Binigyan din ng 500 pisong dagdag sahod ang mga kasambahay sa rehiyon, kaya magiging 5,000 na ang sahod ng mga kasambahay kada buwan sa mga lungsod at first class na munisipalidad sa rehiyon at 4,500 naman ang iba pang bayan. Samantala sa Central Luzon naman ang may pinakamataas sa 3 na naaprobahang aumento. 40 pesos ang itinaas ng arawang sahod ng minimum wage earners. Sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales at Tarlac, 493 hanggang 500 pesos na ang magiging sahod ng mga nasa non-agri sector. 454 hanggang 470 naman sa nasa agri sector at 475 hanggang 489 pesos ang nasa retail o service. Naiiba naman ang probinsya ng Aurora na 449 ang magiging sweldo ng non-agri minimum wage earners at 422 hanggang 434 pesos sa agri sector at 384 pesos sa retail service. Lahat ng mga aumento sa 3 rehiyon ay nakatakdang ipatupad 15 araw mula ng isinapubliko ito o sa October 16, 2023. Paalala lang ng DOLE sa mga employer, wag lang ang minimum wage earners ang itaas ang sahod dahil base sa batas, dapat maitaas din ang sahod ng mga kumikita ng nasa above minimum kung saklaw ito ng wage distortion. Dapat ayusin din yung gap o yung pagitan. Maaaring malampasan pa ng isang minimum wage earner yung isa na mas matagal na sa kumpanya o kaya ay mas taas ang antas ng kanyang trabaho. So kasama yon doon sa provision ng batas na dapat aasikasuhin din ng employer at ang mga manggagawa kung sakaling hindi magkasundo, mamamagitan na naman dyan ng Department of Labor and Employment. Sa tala ng DOLE, higit 682,000 ang kabuang bilang ng wage earners na magbebenepisyo sa aumento. Nasa 75,000 naman sa mga kasambahay at 1.5 million na full-time wage earners. Kung may nais naman anyang umapela at naliliitan sa itinaas ng sahod, bukas ang tanggapan ng DOLE para sa kanilang petisyon. At para naman sa iba pang rehiyon sa bansa na hindi pa nabibigyan ng aumento ngayong taon, pagtitiyak ng DOLE, gumugulong na ang talakayan na mabigyan din ng iba pang rehiyon ng taas sahod. Kung merong hindi masaya, hindi sila kontento dun sa pinagkaloob na award on adjustment, pwede silang mag-apila. At ang magre-resolve ng kanilang apila, yung commission na kung saan ako ang chairman. So, ang kinikilala natin yung kanilang independence. Merong batas na sinasabi ano ang mga dapat na i-consider. No? Kasama dyan yung pangangailangan ng manggagawa. Kasama din yung kapasidad ng mga employers. At bukod dyan, tinitignan natin ang posibleng maging epekto sa ating inflation rate. Luisa Erispe. Okay, so, di ba? Good news mga kababayan. Again, congratulations po sa mga kababayan natin na nataasan po ng sweldo. Sana lahat ng mga kababayan para everybody is happy, di ba? And as mga kababayan, ipapakita ko sa inyo na meron pong isang parang siyempre graphics mga kababayan, gawa po nating kababayan po ng mga loyalista. Doon, nag-viral kasi doon sa Twitter mga kababayan at marami po ditong tumambling talaga. Marami po ditong nagreklamo, lalong-lalo na yung mga anti-Marcos po na mga vlogger mga kababayan. Nakita ko nga doon nag-comment sila sa baba. Kasi ang post mga kababayan, iwan ko lang ha kung pwede ba. Pero ang sinabi kasi doon mga kababayan, President Marcos for President in 2028 posible daw. Posible ba mga kababayan? Kasi ang sabi dito sa captions po sa baba, para meron tayong konteksto, posibleng tatakbo sa pagkapangulo si Pangulong Bongbong Marcos para sa ikalawang termino sa 2028 kung mababago ang konstitusyon sa bansa. Bahagyang bumaba man ang trust rating ng Pangulo dahil sa kaliwat kanang paninira. Nanatili pa rin na nasa 70% ang tiwala ng mga mamayan sa kanyang administrasyon sa unang taon. Nakikita at nararamdaman ng mamamayan na nagtatrabaho ang Pangulo dahil sa mga resulta na nakikita sa social media via video. Nga mga kababayan, kasi parang
Ang ibig sabihin dito, yun pong yung trust rating ni PBM sa publikos at saka ang kanyang approval mga kababayan, di ba bumaba po? Pero alam nyo, meron kasi nag-message kay Sir Ivan, sabi niya, hoy, yung idol mo, bumaba na po yung trust rating at saka yung approval rating. Hindi kasi magaling magdala daw sa Pilipinas mga kababayan. Sabi niya kasi, so sabi ko, according to publikos, kilala mo ba yung may-ari ng publikos? Si Malu Tequia. O siyempre, kilala ko, siyempre si Malu Tequia mga kababayan, maka Duterte ho yan. At kilala ho natin yan. Ngayon, siyempre, hindi kasi advantage. Alam naman natin, kahit sa panahon po ng pangampanya, talagang mababa na po yung trust rating at saka approval rating or yung rating po ni BBM. Basta every time po maglabas po ng survey itong publikos. Pero that is conditioning ho yan mga kababayan. Kasi nga siyempre parang nagsiset na sila dito, nagre-ready na sila para po sa 2028 na election si BP De Sara mga kababayan. At alam ho natin yan at nararamdaman ho natin yan na si BP De Sara yung tatakbo po this election 2028. Pero ang panawagan ngayon ng mga Marcos supporter, lalong-lalo na yung mga loyalista na sana daw si PBM pa rin ang tatakbo for president. Okay ba tayo? Ano ba yung ating reaction natin ito mga kababayan? Please comment down below kasi gusto kong makita o yan. Alam nyo kababayan, alam ko marami ho dito hindi makaka-agree na sinasabi ko dito na siyempre suportado ko pa rin po yung Duterte at ayaw na ayaw ko na pinag-aaway po yung mga Duterte mga kababayan. Bakit? Mga talagang matagal na dito sa aking channel. Yung una pa lang po paglabas si Sir Ivan, di ba sinasabi ko dito na una kong sinuportahan po yung mga Duterte. At saka yung ang gusto ko talaga noon mga kababayan, nung naupo po bilang presidente si FPRRD, gusto ko yung sumunod po ay isang Marcos. Kasi kilala ko yung mga Marcos mga kababayan. At siyempre, fortunately, sorte tayo kasi nga nangyari mga kababayan, si PBBM na po ngayon, yung presidente natin, nangyari po ang aking wish. So talagang suportado ko po ang dalawang leader na yan, yung Marcos at saka yung Duterte, kasi niwalo ako sa kanilang kakayahan magpatakbo po na isang bansa mga kababayan at nakikita ho natin yan. Even though magkaiba naman kasi ang kanilang leadership, magkaiba mga kababayan. Ngayon, alam nyo kababayan, ang ayaw ko lang po, ito kasing pinag-aaway nila yung mga Marcos at saka yung Duterte. Like for example, kanina nanood ako doon sa talumpati ni BBM sa Metrobank Foundation, yung merong outstanding Philippines mga kababayan. May nabasa kasi ako sa baba, sabi niya, a president without balls, way too far to ex-PRRD. So ayos yung mga kababayan na ito po isang maka Duterte. Yan po ang ayaw ko talaga. Ayaw na ayaw ko mga kababayan. Bakit? Kasi kapag sasabihin natin na a president daw without balls ba talaga si PBM? Bibigyan natin sila ng example mga kababayan. Alam naman po natin yung balita tungkol dyan sa Baho de Masinloc na mayroon pong floating barriers mga kababayan na pinatanggal po kaagad ni PBM. Kasi nga nakita po ng mga isda nakalagay doon, pero alam niyo ba, nagulat ang lahat na yung floating barriers na yan ay panahon pa po ni FPRRD nung pandemic mga kababayan. Ngayon nagulat ang lahat na bakit hindi ho yan pinatanggal po ni PRRD. Ngayon sasabihin ninyo na weak leader ba si PBM? Siya lang po ang nakagawa niyan. Ipinatanggal niya kaagad yung floating barriers at talagang tinanggal makabayan ng taga PCJ. So ngayon, tuwang-tuwa po lahat yung mga mangingisda. Saka maraming salamat nga pala doon sa mangingisda na nagsiwalat niyan mga kababayan. Tingnan nyo, sana wag nyo pong pag-awayin po yung mga Marcos at yung Duterte kasi nga ilang ulit ko sasabihin dito na magkaiba po ang kanilang leadership style. Ngayon mga kababayan, another po na example, yung tungkol po dito sa yung laser pointing doon sa PCJ versus doon sa China Coast Guard mga kababayan. Di ba napakainit na issue yon? Ngayon, isiniwalat po ni Executive Secretary ni Lucas Bersamin doon po sa interview niya kay Katunying mga kababayan. Sinabi niya na talagang napagalitan niya itong yung Chinese ambassador mga kababayan, yung si Wang Zelian ba yun? Kalimutan ang pangalan eh. Napagalitan niya talaga mga kababayan. Ngayon, ang makapagpatunay dito, si Lucas Bersamin kasi nandun siya sa meeting mga kababayan. Talagang pinatawag niya kaagad itong Chinese ambassador, pinapunta niya sa Malacanang at pinagsabihan niya. At ito po ang sinabi po ni Bersamin mga kababayan para meron tayong konteksto at para po hindi magiging fake news si Sir Ivan. Sabi dito sinabi ni Bersamin mga kababayan, sabi niya,
I was part of that meeting. Sabi niya, I thought the Philippines was a friend of China. It seems that what we agreed with your president did not go down to the lowest level. Yan daw ang sabi po ni PB Makabayan. So tingnan nyo kung isipin natin at intindihin natin po ang sinabi ni PBM, talagang napuno sa Makabayan at nagalit sa dito. At least na lang po na nakita natin na hindi masyadong nakinig po yung presidente na, ng China kasi nga mapagmataas mga kabayan at saka may pride po yung gonggong na yon, pero hindi naman ako kasi yung maka-China eh. Pero pasensya po sa mga maka-China na nandito, nakikita naman natin na hindi po maganda yung ginawa po ng taga-China sa atin, binubuli po yung mga Pinoy. Diyan lang po talaga sa kahit dyan po sa WPS, binubuli po yung makakabay natin. Okay lang ba sa atin na ganyan? Ako, ayaw na ayaw ko. So, sakto lang po ang ginawa ni PBM. Si PBM, silent o dyan magtrabaho, nagmamasid lang ho yan. Pero kapag mag-react yan mga kabayan at sa tingin niya na hindi na maganda yung nangyayari, talagang in just one click, gusto niyang mangyari kagad makabayan. So tungkol nakita natin mangyari po sa sa floating barrier, pinatanggal niya kagad. So tanggal kagad makabayan. Uulitin ko. Ano bang masabi nito kay BBM? Weak leader ba talaga? Weak leader ba si PBM? Di ba na kaya yung mga tirada nyo, parang nagiging na kayo dito, parang nagiging pinklawan na kayo dito. Kasi nga, yung ayaw ko dito sa mga Duterte, yung mga maka-Duterte daw, pero mga traitor ng mga kabayan, ayaw lang pangalanan, pero meron talagang mga maka-Duterte na kumapit lang po sa pangalan po ng mga Marcos para lang makakuha po ng sipatya dito sa mga Marcos supporter at sa mga Marcos loyalist mga kabayan. Yun lang po ang kanilang pakay dito. No, nakaroon na dito at sa pag-akala nila na hindi sila dito makabenepisyo po sa mga Marcos or kay PBM, biglang bumaliktad mga kabayan. Kasi nga meron silang sariling meron silang personal agenda dito. Sila kumapit rin po doon sa mga Duterte kasi kailangan nila ng mga viewers, kailangan nito ng mga supporters, pero marami pong nauto sa kanila na mga maka-Duterte talaga mga kabayan. Yung totoong maka-Duterte at yung mga matitino po na mga maka-Duterte. Diba? Sila po'y delikado po na grupo na yan at kilala natin sila mga pro-China na mga vlogger, sila po'y mga backstabber mga kabayan. Delikado ho yan. Kasi sa inyo, pwede nyo nilang gagawin yan sa inyo mga kabayan. Delikado po yung mga kaibigan ganyan, ibabaksab yung mga kabayan kapag sa tingin nila na hindi sila makuha po ng benepisyo sa inyo. So yan po ay delikado. Ngayon, uulit-ulitin ko naman at sinabi ko na ito for how many, 1 year na pala. For 1 year ago na ang aking loyalty ay nandito po sa mga Marcos at saka sa Duterte at hindi po yan magbabago mga kabayan. Kasi ganun po sumuporta si Sir Ivan. Hindi basta-basta bumaliktad yan. At kilala po ako ng aking mga viewers, ng aking mga followers na hanggang noon at saka hanggang ngayon, nandito pa rin sila mga kabayan. Again, thank you so much. Kilalang kilala si Sir Ivan. Okay? So, mag-ingat tayo dun sa mga gonggong na yon, sa mga backstabber mga kabayan kasi delikado nga sila eh. So anyways, mabalikan na po natin yung balita kay PB mga kabayan. Dito muna tayo po sa balita na kung saan merong good news po. Tungkol dito sa panukalang batas na kung saan kapag magiging ganap na ito na batas mga kabayan, good news ito sa lahat ng mga internet users. Bakit? Kasi yung internet refund mga kabayan sa palpak po na internet service ay magiging ganap na soon. Ang kulang lang dito ay signature lang po ni PBM kabayan. Bakit? Kasi nga nakapasa na sa third reading and final reading, pumasa na po. Ang kulang dito, pag-sign na po ni PBM. So, for more details, let's watch this. At pag-uusapan nga natin itong panukalang batas po ninyo na naipasa na sa third and final reading hinggil nga po dito sa batas na nag-uutos sa lahat ng mga internet service providers na magbigay ng refund pag pumalpak yung kanilang serbisyo sa kanilang mga subscribers po. Pwede ho ba ninyong bigyan kami ng karagdagang detalye hinggil po dito, Kong? Yes, number one, alam naman natin tayo, hindi lang naman siguro ako, at madami po ako natatanggap na complaints na yung napuputol o wala silang internet service. Kaya tayo po ay gumawa ng panukalang batas na magkaroon ng automatic refund kapag naka 24 hours na yung power out, yung outage ng internet. Ibig sabihin kung sa isang buwan nag-total ng
24 hours yung pagkaputol ng inyong internet, dapat meron kayong refund para sa isang araw na yon. No? Ibig sabihin, hindi dapat na isang buong araw, pwedeng ilang oras bawat araw, basta't yun ay umabot ng 24 hours sa isang buwan, then prorated, dapat magkaroon kayo ng refund. No? For example, ang binabayad nyo sa internet is 3,000 pesos. So parang nagbabayad kayo ng 100 pesos per day. So ibig sabihin, pag nagkaroon ng total na putol yung internet ng 24 hours, dapat magkaroon kayo ng automatic refund ng 100 pesos. Ganun po yun. No? Ang hindi lang kasama dito is syempre yung may kalamidad at saka yung scheduled maintenance. Pero yung scheduled maintenance, dapat ipaalam po yan sa inyo ng yung internet provider nang hindi bababa sa 48 hours at ang scheduled maintenance din ay hindi lalampas sa 48 hours sa isang buwan. Ang isa sa mga tanong din ng ating mga kababayan kung paano ba, sa paanong paraan na ma-accumulate nila yung bawat araw na nagkaroon sila ng internet connection na magiging patunay o baga ebidensya nila na nagkaroon nga sila ng internet connection outage o problem at yan ang magiging basehan baga sa mga internet providers na magbigay ng refund sa kanila. Okay. Number one, iyan ay dapat automatic ang refund. Kasi di ba, alam naman natin na alam ng internet provider kung wala kayong serbisyo, di ba? Dahil yung internet ninyo, nakakonekta yan sa kanila. So kung wala kayong koneksyon, alam po yan ng internet provider. So ibig sabihin, dapat automatic po ang refund ng internet provider. Kaya nga natin ginawa itong batas na to para hindi na mahirapan yung consumer. Isipin mo, naputulan na nga ng internet. Siya pa mahihirapan mag-follow up noong refund niya, no? So sa batas na ito, ang ginawa natin, dapat automatikong refund galing sa internet provider. Okay. Ngayon, pag hindi nag-automatic refund yung internet provider, pwedeng magreklamo ang consumer doon sa NTC. At pag napatunayan ng NTC na nagkaroon ng butol ang inyong internet na lumampas ng 24 oras sa isang buwan at hindi nag-automatic refund at ang dahilan ay hindi dahil sa maintenance o hindi dahil sa kalamidad, magkakaroon sila ng penalty between 50,000 to 200,000 per instance po yan, bawat isang magreklamo. So, malaking penalty po ito sa internet providers. Hindi naman natin layunin ng mga nagsusubscribe o tayong nagbabayad sa internet na makakuha ng refund. Ang tanging layunin natin dito ay masigurado na maganda yung serbisyo at tuloy-tuloy. Mga ilang internet service providers po ba ang pinag-uusapan at saklaw nito pong panukalang batas po ninyo, Kong? Hindi, lahat po. Lahat. Wala pong exempt dito. Basta't kayo po ay nagbayad ng internet ninyo, saklaw po sila nito. Si Partner Admar, kasama ko po dito. Ako, may karagdagang katanungan po sa inyo. Good morning, Congressman. Good morning, Mayor. Congressman, kasama po ba yung mga dito, yung gumagamit ng cellphone na internet data? Hindi pa yon. Meron tayong ibang panukalang batas doon. Doon naman sa cellphone, nasa papunta ng second reading, yung at faster internet bill. Yun yung ginalagyan natin ng minimum speed, yung cellphone data charges, no? Pero dito sa batas nito, ito yung mga internet na nakakonekta sa bahay. Maraming natutuwa dito sa panukala po ninyo, Congressman, kasi kumbaga automatic na dapat hindi na kailangan na magreklamo ng ating mga kababayan, which is usually pag naka-experience sila ng palpak na internet service, doon lang sila magrarant sa social media, no? Binabanggit nila yung mismong telco, yung internet service provider, pero yung pagrereklamo talaga formally, siguro naaabala na sila at
at doon yata sa provision ninyo, dapat otomatiko na ang itong mga ISP na ang magbibigay agad ng refund o di kaya ay adjustment sa billing. Tama po yun. Kasi di ba, isipin mo, kung yung customer service lang nga, di ba, pag ikaw naputulan, tatawag ka, tagal-tagal sumagot, di ba? Minsan wala nga sumasagot eh. Sasagot lang ng telepono, wala pa. Isipin mo kung yung tayo na nagbabayad ng internet, tayo pa magpa-follow up na refund, sino pa sasagot sa atin, di ba? So ginawa na natin na automatic refund. Tsaka ito naman kasi, alam nila kung putol yung service mo o hindi. Di ba? Sir, ito pong sa panukala po ninyo, yun nga yung naitanong din ni Jade, kung yung sa monitoring talaga, kasi pwede rin nilang sabihin, though meron silang at least 2 araw no, na magbigay ng advice kung ito sila ay meron silang maintenance at kung iba pa. Maliban pa dyan, yung pinapangako nila na internet speed, hindi rin po ba kasaklaw nito ang yung sa inyong pong panukala, yung ipinangako nila na ganito, pero may modus din sila parang up to nilalagay lang nila ng up to. Parang kumbaga, yung mga internet speed na pinapangako nila. And meron din akong natanong na isang abogado, pwede ba silang sampahan ng kasong staffa kung sila ay parang yung kanilang pag-promote ganito para mahikayot yung ating mga kababayan. Laging testimonya ng ating mga kababayan sa unang part ng kanilang pagkuha ng service mula sa mga ISP na ito, napakaganda ng serbisyo, mabilis talaga, pero kalaunan doon bumabagal. Okay, napakaganda yung tanong, no? Hindi natin sinama to dito sa batas na ito dahil alam niyo, pag nagpasa tayo ng batas sa Kongreso, one bill, one topic, di ba? Ito ay tungkol sa refund pag outages. So ito lang ang alituntunin ng batas na to. Ngunit doon sa faster internet bill, nakasulat doon na bawal na silang gumamit ng up to. Papagbawal po natin yan, ang wording na dapat nilang gamitin ay minimum of. So ibig sabihin, pag nag-provide sila ng internet service, hindi na nila pwedeng sabihin up to 100 Mbps, di ba? Hindi na pwede. Dapat minimum of 100 Mbps. Kasi yung up to 100 Mbps, pwedeng 1 to 100 yun, di ba? Hindi naman pwede yung gano'n. So, yun po ang nakalagay po doon sa faster internet bill natin. Tsaka meron pa yung isa pa sir, yung mga offer nila, yung mga promo na unli. Pero every 15 minutes napuputol yung tawag. Yan din yung mga kabilang sa mga concern ng ating mga kababayan. Sinasabing unli pero napuputol. Yun titignan po natin kung ano yung dapat natin gawin doon sa bagay na yun. Pero ang masasabi ko lang, ang may batas na is yung faster internet bill na talagang doon kasi doon ng play of words, di ba? Sinasabi up to 100 Mbps. Hanggang 100 Mbps ang garantiyan nila. So, ibig sabihin kung 1 Mbps, di ka magreklamo kasi up to Okay, so ipinakita ko tong balita to mga kababayan para every time kapag magiging batas na ho ito, di at least aware na ho tayo in advance, di ba? Kasi nga yung batas na to ay kulang lang ay signature lang po ni PB mga kababayan. So ito ay talagang good news ito. Kasi marami talaga mga insidente, lalo na sa mga ISP natin mga kababayan, sa mga internet service provider na palagi pong nawawala po ang ating mga connections every time na mayroon lang konting ulan or kahit walang ulan mga kababayan, talagang grabe yung init, nawawala yung connection natin at saka hindi naman tayo na-refund mga kababayan, nawawala nga almost 1 day or 2 days nawala. Pero hindi ako agree doon sa sinabi po ni Congressman Toby Tiangco mga kababayan. Sabi niya, automatic daw yan na malalaman po ng taga-ISP na wala tayong connection mga kababayan. Hindi yan totoo. Para sa akin lang. Kasi experience ko niya mga kababayan. Ako, taga-probinsya po ako. Doon po sa aming probinsya mga kababayan, siyempre ayaw ko lang banggitin kung ano po ang aking ISP. Pero every time na mawala po ang aming connections, dyan lang nalalaman kapag tatawagan namin mga kababayan.
Totoo yan, alam ko yan na, alam mo yan ng mga makababayan natin, doon ang malalaman kapag tatawagan na natin, sasabihin natin, abay wala kaming connections, ilang araw, ilang oras na hanggang ngayon. So, sabi ba, wala ba sir? Check ko lang po sa aming sa aming records. So ibig sabihin, hindi la alam mga kababayan. So paano magkakaroon dito ng automatic po na refund? Ngayon, ang good news dito, sabi po ni Congressman Toby ay kapag hindi daw tayo refundan po ng ISP, talaga obligado sila dito or magkakaroon sila dito ng penalty ng 20,000 ba sinabi niya to 50,000. So at least good news so yan. Pero sana masusunod yan mga kababayan. Ngayon, tukol naman dito sa up to itong marketing modus po ng mga ISP na up to mga kababayan. Tama po ang sinabi po ni Tobias, ni Tiangco, sabi niya na hindi naman kasi masusunod yan. Bakit? Para aware po ang lahat. Kasi siyempre, IT naman po si Sir Ivan. Alam niyo mga kababayan, yung bandwidth, yung internet speed natin para madaling maintindihan. Internet speed natin, magdepende ho yan sa lugar mga kababayan. Wag kayong maniniwala na ito ang bago naming ito ang bago naming promo. Kung mag-promo kayo or mag-subscribe kayo dito sa aming bagong promo, magkaroon kayo dito ng 100 Mbps up to 200 Mbps. Hindi yan totoo mga kababayan. Bakit? Baka mas mababa pa sa 100 Mbps po ang ibibigay sa inyo. Bakit? Kasi nga, live example dun sa mga remote areas, dyan po sa mga probinsya, wag kayong maniniwala mga kababayan at alam ho namin yan. Magdepende yan sa lugar mga kababayan. At kapag gagamitan ho ninyo dito ng speed test, magkaiba mga kababayan. I-check nyo lang po ang sabi na sa kanilang marketing, pero sa speed test ninyo, i-check nyo lang po sa Ookla, speedtest.net, Ookla ho yan. I-check nyo ang inyong actual po, yung actual po nyo internet speed mga kababayan. Di ba? Magkaiba doon sa kanilang magkaiba po sa kanilang marketing. So at least, aware pong lahat at saka happy ako na i-share po ito sa inyo, okay? Para aware lahat ng aking mga legends dito. Hey! Okay, mga kababayan, so bakit na mag-jump po or babalik po sa balita ni PBM? I-shout muna natin po ating mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Hi to all the channel members. Sila si Cosmo Defender, Posong Inami, Osisquen, Fiz Calante, Russell Teruel, Via Bibar, and Mel Grace Homes. Hi to Marcres Hernandez. Hi to Maiti Baisa, Barkadahan Forever FM, Maria Midasiplon, Lemuel Pasco, Rose Guevara, Len Gonzalez, Teresita Tumalawan, Sonia Darnaila, hi to Bayani Pitobias, Estrella Centino, Bote Estella, hi to Maria Shuko. And of course, kasama rin po natin si Ilma Banyaga, Ryan, Carclia, City Beer, Redler, Traxi, Lily, Carmen, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lou, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. And of course, hi to OPM, Labsong Sanchez, Maria Cristina Fernandez, Aspernito, Bing Ong, and hi to Ilocanang Koripot daw. Mga kabayan, meron kasi nagbigay sa akin ng informations tungkol dito po sa ipinamimigay po ni BBM yung mga smuggled rice. Libre po yung ipinamimigay po sa mga 4-piece natin na mga kababayan. Pero alam nyo mga kababayan, hindi ko ito nabanggit nung una kasi hindi ko ito naisip. How about kasi, di ba si BBM, talagang sabi niya dito na bilang na po ang oras ng mga smugglers at saka ng mga hoarders at talagang seryoso po si BBM mga kababayan. Ang problema ito mga kababayan at ang nakatakot kapag yung mga smuggled rice ay parang sabotahe mga kababayan, parang pain dito na kung saan pwede lang masisiraan dito sa PBM, smuggled rice yan, pero merong ilalagay po ng mga lason sa mga bigas mga kababayan. Ito po ay isang eye-opener po sa mga kababayan natin at dapat mag-iingat dito yung gobyerno natin. Kasi ang message po ng ating kababayan, sabi niya, Sir, baka lagyan nila ng lason itong mga bigas na nakastock sa bodega at sadya nilang ipahuli pero nilagyan na ng lason at pinag-ibinibigay na sa mga tao paktay. Sabi niya mga kababayan, actually ito ay opener talaga at saka agree ko doon sa kanyang sinabi. Kaya ako po'y mananawagan dito sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa FDA kasi nga siyempre yung nakahuli ni mga kababayan, yung Bureau of Customs, so dapat magipag-partner rin po sila dito aside po sa DSWD yung FDA mga kababayan. Bakit? Kasi sa pagkakaalam ko, yung FDA po ay meron silang ginagamit na device na kung saan madidetect nila na merong toxic substance sa isang bagay mga kababayan.
Meron ho yan. Naalala ko kasi yung doon ako sa Cebu City, sa FDA Makabayan, kasi isa po sa, sa aking kliyente, yung FDA, may nakita kasi ako doon at nakausap ko kung anong mga ginagamit nila, sa paano nila ma-detect dito yung mga toxic substance. Aside pa ho sa kukunin nila yung, yung parang item Makabayan, sa ilalagay po sa isang liquid. Hindi ko lang alam yung kasi hindi naman ako health experts o sa FDA experts. Pero aside from that, meron siyang ginagamit po na device Makabayan na pwede lang dalhin at ilalagay lang po doon sa isang bagay, malalaman na nila na merong toxic ho yan. So sana ako po nanawagan dito kay PBBM, sa ating gobyerno, sa Bureau of Customs, sa DSWD, please, before nyo po ibigay ang mga bigas na konfiskado, ipacheck nyo muna sa FDA. Hindi naman hindi yan ganun katagal Makabayan. Anyways, may device na mga gamitin yan eh. Sana po yung FDA papasok dito. Eye-opener ho ito. At hindi ito malayo na gagawin po yung may mga po yung utak Makabayan at saka yung mga utak kriminal para dito sa sisiraan si PBBM. Kasi nga yung plano nila Makabayan, kasi nga yung itong mga smuggler, itong mga hoarder, ayaw nila kay PBBM. Kasi nga unti-unti na ditong nauubos po yung mga smuggler dahil po kay PBBM Makabayan na hindi yan nagawa po ng mga panahon yan ni Panot, panahon po ni Coricong, lalong-lalo na sa kay GMA Makabayan. So hindi yan nangyari. So ito po nangyari na ngayon sa kay PBBM at saka good news at swerte tayo na si PBBM po, isang Marcos ang ating presidente. So sana once again FDA please coordinate ho tayo kay PBBM para po yan sa kaligtasan po nating mamayang Pilipino, Makabayan natin, doon po sa sa binibigyan po ng mga libreng bigas Makabayan. Okay? So anyways, ipapakita ko rin sa inyo Makabayan na kung saan meron pong isang scammer na ginamit po yung apelyido ng mga Marcos. Napapansin ko Makabayan, di ba yung mga scammer, bakit gumagamit sila ng apelyido ng mga Marcos at saka yung yaman ng Marcos ginagamit ng Makabayan para para makapang-scam dito ng mga kababayan natin. So, for more details, let's watch this. Inirereklamo sa umano'y milyong-milyong pisong investment scam ang isang nagpakilalang pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ginagamit niyang pang-akit sa mga biktima, gintong barya. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Kumikinang na tila malaking gintong barya at may nakaukit pang larawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito raw ang ipinain sa contractor na si Alias Maria nang una niyang makilala ang isang Mario Marcos sa isang formal na pagtitipon. Ang pakilala raw nito, pinsan siya ni Pangulong Bongbong Marcos. May ilang opisyal ng gobyerno rin daw na dumalo sa naturang event, kaya hindi siya agad nagduda. Ang event na yun is a closed event, tapos PSG ang nasa labas, wala naman pong ibang bisita doon na matatawag mong nasa first family, maliban na lang po sa kanya. Nagpakita pa raw ito ng litrato kasama ang ilang miyembro ng pamilya Marcos. Saka raw siya pinangakuan na bibigyan ng kontrata para sa isang proyekto ng gobyerno. Humingi raw ang naturang Mario Marcos kay Maria ng 12 milyong piso para pondohan ang ilan umanong proyekto. Pero sa uli, bigla na lang daw naglahong parang bula si Mario Marcos. Nasabi, kontraktor ka pala, pasyal ka sa akin sa office. Na may project ako with BCDA, yung mga ganyan. Siya yung nag-ano ng funding, ibibigay niya sa akin. Nag-ano siya sa akin ng collateral, yung title po ng isang sa Quezon City. Then, nung checking ko po noon is, na-find out ko po yun na na may adverse claim. Nakasabwat niya na po yung kahit yung sarili ko pong tauhan. Isa pang nabiktimang mag-invest kay Mario Marcos ang isang retiradong general na si Alias Romeo. Tulad ni Maria, nagtiwala rin siya agad na pinsan ng presidente ang kanyang nakausap. At nang mangailangan daw siya ng pera, umasa siyang nagbunga na ang kanyang naging investment. Pero kabaligtaran ang nangyari. Inisyuhan niya ako ng check, 1.5 million. First time sa buhay ko makatanggap ako ng talbog ng check. Nag-iba na yung buhay namin. Magmula nakilala ko yung Mario na yan. Sina Maria at Romeo sabay na dumulog sa tanggapan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC para ireklamo si Mario Marcos. Napag-alaman ng PAOCC na totoong mayroon ngang isang Mario Marcos pero hindi niya tunay na pinsan ang Pangulo. Dati na raw itong nasangkot sa estafa sa kaparehong modus. I-meet ka niya sa mga magagandang hotel, malalaking restaurant, and then kompleto yan with mga nakabarong na parang security, and then minsan nakalogo ng Malacanang. Tapos, he will talk of projects, he will talk of appointments, he will talk of yung businesses. Pinabulaanan din ng PAOCC na may halaga ang gintong baryang ipinamamahagi ni Mario Marcos.
Since limited edition, galing daw ito sa Malacanang, so naniwala sila. Nakikipagtulungan na ang PAOCC sa Philippine National Police. May hold departure order na rin laban sa suspect. Naghihintay na lang ng warrant of arrest para madakip si Mario Marcos. So mag-iingat tayo sa mga scammer mga kababayan, lalong-lalo na yung mga ginagamit po yung pamilya Marcos. So mag-ingat tayo doon. Dapat lesson learned na yan marami nang nangyayari na ganyan Kilala ko nga So anyways, bago mag-jump po sa ating next topic mga kababayan, isa naman natin si Filomena Ranada and Roy Rabor Hara. Greetings from Rodolfo Ranada Rabor. Hi to Romel Ordonez, Milagros de Arilo, Endless Love from Hong Kong. Hi to si Raul Balyarta, Anis Alegre Jesus Udaondo. Hi to Divina Dicuatin. Nandiyan po kasama natin si Mary Nida Conin Starlight. Nandiyan po si Nasser Abdul Ghani from Zamboanga City. Shout out po kay Biyahe ni EJTV from South Korea. And hi to Edgardo Canunigo, Josephine Martinez, Julian, Hasmin at Dayday. Mga kababayan, so dito na po tayo sa issue tungkol doon sa hearing sa sa SBSI or Socorro Bayanihan Service Incorporated, na kung saan maraming yung mga kulto mga kababayan na sabi nila. Kasi dito po sa ang portion na to ipapakita ko sa inyo na kung saan isinawalat po yung baho ni yung Senior Aguila. Nakalimutan lang itong pangalan. Kasi nga nakaroon kasi dito yung Socorro mga kababayan o Socorro Bayanihan ng marriage o arranged marriage. Ang problema ito mga kababayan, yung ikinasal nila ay mga underage lahat. At dito rin po, muntik nang mabuko yung pagkakilanlan ng witness mga kababayan dahil po dito kay Senator Bato. Hindi kasi nag-iingat mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung asawa 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon. Yung 19 pinaris ka ngayon. 18. So nung ipakasal kayo, 18 siya. Ngayon 19 siya. 15 ka ngayon? Tama ba? So 14 ka nung ikinasal, ipinakasal. Okay po. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senior Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senior Aguila. Si Senior Aguila. Jane, ang sabi ni Senior Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, wala naman daw child marriage sa kapihan. Ma'am, pwede pong i-translate sa aming... Of course, paki-translate ang tanong ko, ang pangutana ko, Attorney Ruth. Walay child marriage sa kapihan. Meron, Madam Chair. Mayroon. So, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senior Aguila nga wala ko na seremonya, kay dili man ko na siya pare. Ma'am. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. Unsa man ang seremonya gihimo? Giunsa man paghimo? Paano ginawa ang seremonya? Hinahinay lang ha, hinahinay ka lang storya, tapos attorney, please translate o Tagalog para ma-record ha? Yes, Your Honor. Sige, hinahinay lang. Sige. Okay. Please continue. Yung sinabi niya na, sabi niya na unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries, tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay 12 pataas, habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos si Senior Aguila ang magpares. Magpapares, sabi ikaw paired ka nitong isa,
So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ija may ipakis sa among ipares. Unja, may among permahan nga mamatuod nga yung sugot mi. Ja, istoryahan mi parties nga ana nga mo na among bana. Way maka hiwalay namo kanarang kamatajon. Okay. Sabi niya, after sa kasal, ipakis sila, tapos may permahan sila na dokumento. At Anong dokumento yon? So parang marriage certificate? Basta kay gipasign mi adto kami ba na asawa. Oo, pinapasign sila yung husband at wife ng dokumento na yon. Ang pangutana ko mga seremonyas. Nakakita pagkakasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Barong ang lalaki, ang babae, nakadamit. Tapos, may pare na siya nagkasal. Ikaw ba, gidawat nimo si Kuan nga mamahimo nung bana? Ikaw ba na, ginadawat ba nimo si Jane na mamahimong asawa? Something like that. Pagkahuman, giyon saan na paghihimo sa kasal ba? Seremonyas. Kung ma-recall mo, giyon saan nga seremonyas. How did he do that? Giunsa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo. Kanang moingon si Zang nga ikaw baji, ikaw laki ka muna. Unja paghuman anak kay Okay. So, after the pairing, sinabi ni J-Renz na ikaw babae, ikaw lalaki, kayo na. So, pupunta sila sa parents nila at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at hinang. Yun na. Pagkahuman anad minjo ni Ja, pagkaugma, ipatawag mi kay... Yun pala, Honorable Chair. Prenuptial yun. Prenuptial Oo, yung sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa seremonya. And then? Pagkahuman sa among kasal, kailangan magdog mi ana, pauli. Sunod, pagkaugma, ipatawag tanan ijang giminjo, dyan na himuon nga counseling nga moingon sila nga kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorize na nimong kwaon kay minjo naman mo. So, after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni J-Renz na pwede authorize ka ng kunin or rape yung yung wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw di mi makuha nganlan mi ka Dios. Kailangan daw makuha sila in 3 days, otherwise they will be called na nag-adyos. Ano yung... Sige, mamaya gusto kong itanong, Mr. Chair, ano ba yung adyos na yan? Pero ituloy mo muna, Jane. Ano yung susunod na pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa i-rape kayo. Senator Risa, sandali lang Yes, ha. Mr. Chair. Andito ba parents mo? Nasaan ang parents mo ngayon? Hanggang nanay tas... Ha? Your Honor, she is under an alias name, Your Honor. Ha? Your Honor, she's under an alias, so she cannot... Okay. Pero andito yung father niya? Wala. Yung nanay mo, nandun pa sa kapihan. Yes, Your Honor. Klaruin ko lang kasi gusto ko rin kausapin yung parents kung andito. We cannot divulge the name of the parents, Your Honor. Kaya nga, sige lang, huwag lang i-divulge. Basta ako, gusto ko lang either executive session or gusto kong makausap. So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka.
Okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senior Aguila kay aron makasa kami sa langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Parents mo, pumayag, ikasal ka, 14 years old. Pumayag siya. 14 years old ka, nung kinasal ka, di ba? Anong klaseng parents yun? Bahagi po yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, ano yung sumunod na nangyari, Jane? Pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong i-rape ng mga asawa nyo? Unsay nahitabo pagkahuman giingon ni Senyor Aguila nga authorized na ang inyong mga bana nga i-rape mo. Unsay nahitabo human? Gipaulit naman mi adto pagkahuman nila counseling. Pinauwi sila after the counseling, Your Honor. Tapos ganun yung laman ng counseling, yung ganung klaseng authorization. Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo? Oo. Sino yung taong yun? Senior Aguila. Tapos, yes, Mr. Chair. nakapagtalik kayo? Ha? Iyak ko yung sugod. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kog ingon-ingon na dyan nga. Sige, Ha? sugot na diha kay bis kay ingon na nang kuan kay Ginoo na nang ingon nimo jadi paghapon ka pero di man gajud ko. Palagi siyang kinukulit, Your Honor, na mag-consent na pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung nag sa'yo, nag-ask ba? Oh. Sige. Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos. No? Ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga ipinakakasal? Kabali ingon na ni Senior Aguila nga kasa mi ing ana na dili mi magpahilabot sa among bana nga authorized na among tanak kay minjo na mi. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Oo. Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Unsay may tabo ko, ingnon mo nga nag-adjust ka. Karang matawag og adjust nang maglikay-likay kay imong bana di ka magpahilabot. Ngunay adjust sa amo. Kung giingnan ka nga, nag-adjust ka, unsa may mahitabuan na nimo. Kanang istoryahon mi, ingnon mi nga ipasabot mi na ngaman kuno di kuno mi magpahilabot. Ng ana na impierno la economic ng ana mi. Kakausapin sila, Your Honor. Sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. So, kapag hindi nakipagtalik ay pupunta sa impyerno. Jane, sino ba si J. Renz Kilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? Nagpaila siya ang Ginoo na mo mangluluwas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Lumalabas na kapag may rules, yung Panginoon, yung Savior, si Senyor Aguila na nilabag, may parusa. Isa na itong sinabi mong adyos. Meron pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adyos? Ug dili mi mosunod sa ilang voluntaryo, mga paksol, i-restricted mis paksol, iruleta, ug kanang padulan. Kung hindi sila susunod, mayroon silang paddle, may ruleta, at restricted, Your Honor. Paddle? Parang paddle ng mga frat, ganon? Sa lubot ka ng kahoy nga kanang murag pusit gani nga taas. Rifle. Parang rifle na kahoy, Your Honor, i-hit sa butt ng
Nakatikim ka ng paddle? Oo. Ilang beses? Kas akatong time nga hinguli ko sa bike kay gigutom ko. Unya pag adto na mas barracks late na day ko sa permission gipadulan kong Sergio Cobillan. So may Sino nagpaddle? Sergio Cobillan. Ha? Sergio Cobillan. Sergio Cobillan. Klaro yung mga, ato na, ang pangalan? Sergio Cobillan daw, Your Honor. Sirinyo? Sergio Sergio Cabillan. Cobillan. Cobillan. Oo. Kumsek, paki-check mo andito ngayon, nandito siya, kung Cobillan na yan. Invited, andito ba? Hanapin niyo, paupuin niyo dyan, yung Cobillan. Continue, Senator Risa. Salamat tayo, Mr. Chair. Ilang beses ka pinadal? Isang beses, Your Honor. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na roleta? Anang mutalidok sa dawg asa nimo mutugdang ang imong makuan na mga masimasi, jogging, restricted sa paksol. Parang asa mo to nung mo to imong buhaton. Parang will, Your Honor, na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta, yun yung gagawin mo. So sa halip na roleta na meron kang maipapanalo, roleta na yung parusa na gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction at ano yung binabanggit mong foxholes? Kanang nastungas lasang among bantayan kaya may makasod laing. So yung foxhole ay yung isang Bahay nga gamay. maliit na bahay sa in the middle of the forest, Your Honor, na kailangan nilang bantayan. Yun yung foxhole. At ano yung restriction na isa pang parusa? Dito ra ka web trapal, magdujan ra ka. So, yung restricted, Your Honor, ay ilalagay sila doon sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit sa kanila. So sa kabila ng lahat ng itong mga pag-uutos, pagpipili, pagpaparusa, Jane, nung nasa kapihan ka, nakapag-aral ka ba? Dili pwede na mo eskwela kay gibawal ni Senior Aguila kay makasa ekonomi kay si gani ko no nga Ginoo wa magay ko ng eskwela kami na bahinoong sumusunod ni Dia. So, bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senior Aguila, siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral eh. Sila pa kaya? Oh. So, kung kailangan ko pang itanong, Jane, so bakit mo naisipan na tumakas? Tungod kay sa katong giminjo ko, nagipugos ra ko, ug dili pwede pa eskwelahon, ug kinakapuyan tungod kay na mga masimasi hakot og buhangin, graba, ug mga kahoy, ug dili pwede ka pagawason nila, ug kanang dagag ulitaw pa ka, ug pera namo nga mga dagko na mga adult, dili pwede sila mo gawas, ug dili check attendance sila sa voluntaryo. So, lumabas siya dahil pinakasal siya, Your Honor. At saka pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa. At hindi sila allowed na mag-eskwela, Your Honor. Kahit ako, Jane, adult, napapagod din ako marinig lahat nung pinagdaanan mo. Ano pa kaya ikaw, no, na bata pa hanggang sa ngayon. At sa ngayon, Jane, kasama mo si tatay mo, pero ang nanay mo ay nandoon pa rin hanggang ngayon sa kapihan? Oo, Jagiminjo, Jagotro ni Senior Aguila. Yung mother niya ay pinakasal sa iba, Your Honor. Doon ni Senior Aguila. Yung mother mo nakasal sa father mo, pinakasal ni Senior Aguila sa iba? Oo. Paano mo nalaman na pinakasal siya sa iba? Katong pag-prag-lit na mo prag-racing, nagpatawag si nanay o katong laki. May flag raising sila doon, Your Honor, na pinatawag yung nanay niya at yung bagong husband niya, yung lalaki. Kay dili ko no pwede o dili mi pares kay di ko no mi kasaka sa arka ni Noe. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah. Noe. Hindi pwedeng walang kapares dahil
pag walang kapares, hindi maililigtas. So dapat, parang yung mga hayop sa arko ni Noah, dapat pares-pares. Okay. Well, dagang salamat, Jane, ha? Baka mamaya may mga tanong pa sa iyo. Pero ngayon pa lang, maraming salamat sa pagsasalita mo sa amin. Alang-alang sa sarili mo at sa ibang mga bata pa na tumakas at yung mga maraming bata pa na nando doon. Dagan salamat eh. Jane, Hindi ko ma-imagine. Jane? Yes, Mr. Chair. yung lahat, tanan gipanulti ni mo diri karon walay nagtudlo kanimo ni ana. Ako, Tinuod na ang ikaw ray mismo yung doon nila tungod kay walay nagtudlo, ha? Oo, kay gusto Sige, lahat ng sinasabi mo ngayon, walang nagtuturo sa'yo na sabihin mo yan. Wala. Lahat yan base sa iyong personal experience. Dili man ko kasubay o buya na agihan. Hindi ako makapagsabi, Your Honor, kung hindi ko nadaanan. Okay. Thank you, James. Okay mga kabayan, meron akong napansin doon sa sinabi ni alias Jane tungkol doon sa isinawalat na niya yung nangyari sa kanyang mama at sa kanyang papa na kung saan yung kanyang mama daw ipinakasal sa ibang lalaki. Doon pa lang, I think for me lang observation ko lang to, hindi yun dapat sasabihin po ni Jane. Bakit? Marami ng details mga kabayan at yung grupo po ni Senyor Aguila makapansin na at madali na lang po na matrace kung sinong bata na yan mga kabayan. Naintindihan niyo ba, Sir Ivan? 'Di ba? 'Di ba mahirap kasi magbitaw ka ng mga informations na kung saan na medyo mabanggit mo na yung ibang tao mga kabayan kasi matrace yan malalaman na po ng grupo doon ng iba na ito yung bata na yun kasi nga wala namang ibang nangyari na kung ito ang ipinakasal po ang kanyang mama sa ibang lalaki. Ito'y delikado mga kabayan, di ba? Dapat sana prinotektahan rin po ni Jane ang kanyang pamilya para mahirap na kasi nga ang itong grupo po ng SBSI mga kabayan, ito basan ko lang parang gumagawa sila nito ng sarili lang gobyerno. Correct if I'm wrong. Parang katulad po ng mga PNA mga kabayan, yung mga galawang ganyan. So mahirap po yan. Sana prinotektahan po ni Jane ang kanyang pamilya, ang kanyang mama at kanyang papa. So anyways, yan po yung mga nakalap na mga balita mga kabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga kababayan natin na hindi po na-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. So ngayon mga kababayan, before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear Lord, thank you for this new day. Grant me strength, wisdom to face its challenges. Guide my steps, fill my heart with love and compassion. Bless my loved ones and protect them. May today be a day of joy, purpose, and kindness. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama.